babasahin ngayong linggo, makikita nyo lahat tumupunta o tumutukoy sa kagalakan. Kung babasahin nyo yung misalet na ginagawa ng Salesian, yung entrance antiphon pa lang, makikita nyo na ito na yung sinasabi ng liturgy. It's about joy. Bawat kagalakan. Ano yung entrance antiphon sinasabi? Rejoice in the Lord always. Again, I say, rejoice. Indeed, the Lord is near. So, sa entrance antiphon pa lang ng misa, yung entrance antiphon, binabanggit kapag walang kanta ang misa. Pag may kanta, walang entrance antiphon na sinasabi. Pero sa entrance antiphon pa lang, pinapakita na ng pagdiriwang itong third Sunday of Advent na may aspeto ng kagalakan. May dalawang punto kung bakit kailangan magalak. So, kahit na yung sharing na narinig ko napakaganda, napaka-inspiring, but saan natin titingnan yung punto na kahit ganun ang nangyayari, we need to be rejoiced, we need to be joyful. Unang sa lahat, kailangan natin magala kasi ipagdiriwang natin ang Pasko. Sa Pilipinas, ibang-iba ang atmosphere ng Pasko. Dito, ibang-iba din sa Cairo. Sa Holy Land, ibang-iba ang atmosphere ng Pasko. So, una sa lahat, may dahilan kung bakit kailangan magalak yung Pasko. Pangalawa, yung dahilan kung bakit kailangan magalak kasi yung pagdating, the second coming of God and His glorious return, yun yung pangalawang aspeto kung bakit tayo mga Kristiyano kailangan magalak. So yun sa first reading, makikita nyo na nasan yung punto ng kagalakan nandoon, sinasabi ni Prophet Isaiah. Ganun din sa second reading na mababasa nyo. Ini-encourage ni St. Paul na you continue to be rejoiced despite the situation in life. St. Paul is continue to encourage the Christian community that we have the reason, mayroon dahilang para magalak sa gitna ng pinagdadaanan. At yung responsorial psalm ngayong linggo ay yung every evening binarasal ng part of the yung Vespers sa Luke chapter 1 verse 47. Ano yon? Ito yung tinatawag na Magnificat. And ito yung responsorial psalm ngayong linggo. And what it is? My soul rejoices in my God. So kung makikita nyo po, lahat ng bahagi ng babasahin ngayong linggo, mayroong aspeto ng kagalakan. Subalit, pag binasa niyo yung gospel, parang nasaan yung kagalakan doon? Kasi si John the Baptist nandoon sa Jordan, pumunta yung mga alipores ng scribes and Pharisees para tanungin kung ikaw na ba ang hinihintay naming Mesias. And as you read the gospel at narinig natin kanina, eternal claim, nasaan yung punto para magalak? Sabi ni John the Baptist, makinig kayo. Hindi kayo masaya kasi hindi nyo kilala. Hindi nyo nakikilala ang dahilan kung bakit kailangan, kung sino yung Messiah. Those who recognize the Messiah has the reason to be joyful. And tayo ngayon, and we know who is Christ, the Messiah, Christ, we have the reason to be joyful. And we know the story in the scriptures. Alam natin ang kwento ng ginawa ni Jesus. Si Jesus ang dahilan kung bakit kailangan natin maging magalak sa buhay kahit na minsan may mga pagsubok, kahit na minsan akala natin nasa kadiliman tayo. And we have the reason to be joyful. And a Christian joyful is not hindi yung tuwa na binibigay ng mundo. But it's rooted in a Christian joyful with hope. Hindi yung binibigay na
ng kaligayahan ng mundo na material na bagay, na success sa buhay. Una sa lahat, tayong mga Kristiyano, may dahilan para magalak dahil ang ating kagalakan ay hindi nakaangkla, hindi nakakapit sa mga pansamantalang nagbibigay ng tuwa. At ito ay malalim na may pinanggagalingan. Ito yung pag-asa natin na balang araw, sa gitna ng ating pinagdaraanan dito sa lupa, as the gospel says, makikita natin ang Diyos face to face. At ito yung pag-asa natin. And kapag meron tayong ganong perspektibo ng kagalakan, na yung pag-asa na yun, we have the reason to be joyful. Mayroong dahilan kung bakit kailangan magalak. And I think, one of the saints is Saint Josephine Bakhita, no? And he says, I am definitely loved, and whatever happens to me, I know my love waits for me. Alam niyo yung kwento niya, palipat, slave siya, no? And yet, sa gitna ng kanyang palipat-lipat na amo o kanyang masters, nandun yung kanyang pag-asa. That's Christian joy, but so deep, na kahit yung pinagdaanan niya, mahirap maunawaan, mahirap makita, and yet nandun ang kanyang pagiging masaya at nagagalak siya dahil alam niya, iniibig siya. At yung kanyang mangingibig, balang araw, makikita niya. And that makes Saint Josephine Bakhita, despite all the sufferings, the trials na kanyang pinagdaanan, sa mata ng mga hindi naniniwala kay Kristo, it's impossible. And yet, sa mata ng isang Kristiyanong may paniniwala kay Kristo at na-recognize si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, merong kaligalakan na mangyayari. And what makes a Christian joy profound, because hindi lang ito yung kagalakan na pansamantala ngayon, for time being. What makes Christian joy so profound, because it links to eternity. Yung panghabang buhay. Again, sinasabi ko, the joy of yung mundo ibinibigay, yung kagalakan na ibinibigay ng mundo, yun yung passing away. Maybe joy of having success in life, maybe joy of having material things in life, but those things are passing away. But what makes our Christian joy so different is because it linked to eternal. It goes beyond the natural. It goes supernatural aspect. And iyon yung sikreto kung bakit maraming martyrs sa Catholic Church. That's the reason why so many martyrs who really have the courage to die for the faith. Because for them, the present thing na nangyayari sa kanila, it goes beyond to eternity. One of the African saints, Saint Charles Lwanga, habang ginigrill siya, sabi niya sa executioner niya, it is as if you are pouring water on me. Alam mo yung apoy, sabi niya, it is as if you are pouring water. And behind those ginagawa sa kanya, he told the guards to accept Christ and to turn away from sin. Imagine, may ganun sa gitna ng parang binabarbecue ka. And yet, St. Charles Lwanga has those firm faith to give, to ask for forgiveness for his executioner. At katulad din ni Saint Ignatius of Antioch, habang papunta siya habang alam niya na
Pagdating niya ng Rome, siya ay i-execute. And what he said, it's very powerful. Sabi niya, I am God's wheat, and I meant to be grinded by the teeth of wild beasts, in order that I may be changed into the pure bread of Christ. Grabe, no? Sa gitna na alam niya na kung anong suffering sa maharapin niya, and yet, the mothers, the Christian joy. So mga kapatid, napakalalim kung bakit kailangan natin maging magalak. Because the Christian joy defied death. It's really awe-inspiring if you read the life of martyrs. Dito sa Coptic Orthodox, they have so many martyrs, no? And they're very strong in their devotion to martyrs. And for us also, Catholic. So you see, our Christian joy is so deeply rooted on our faith and our hope for Christ. And finally, our Christian joy is unfading because it springs for yung buhay na pakikipag-ugnayan natin kay Kristo. Alam niyo itong ginagawa nyo, malamang sa iba sa inyo, ito ay weekly activities lang. But if you continue to have this kind of living relationship with Christ through understanding the scriptures, praying with others, having community, na katulad na ginagawa nyo, there you find joy. Because each and every one of you can inspire other people. Bawat isa sa inyo may kwento eh. At yung kwento na yon, yun yung ugnayan nyo. Yung personal na ugnayan mo kay Kristo, kahit hindi nyo sinasabi sa iba, dahil magkakakilala kayo, malamang nakakatulong kayo para yung ibang kasama nyo, mga ibang member ng community nyo, nagbibigay kayo ng kagalakan sa gitna ng pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. So therefore, our Christian joy in this third Sunday, Gaudete Sunday, it's like, malamang sa bahay nyo, may nakita ko kanina, may mga Christmas tree na, no? It's like a Christmas tree, no? It's evergreen. Hindi na, of course, it's ang iba plastic, no? Pero sa iba, halimbawa, sa ibang bansa, talagang yung pine tree, no? But whatever it is, it's like the green, no? Yung parang buhay. And because of that, that joy, that hope is enduring and ever fresh. At yung gospel ngayon, tayo na nakaka-recognize kung sino yung Messiah. Not like yung mga inutusan ng Pharisees and scribe, they're looking for who is, but for us today, who knows who is Christ. That Christ is the very reason for us to be joyful. And yeah, yung kanina sinanay na nag-sharing, you know, despite the situation, you have the courage to be joyful because you see the hands of God. As you said, yung mga natulungan nyo, sila naman yung tumulong. You see, despite the situation, that very, you know, the dark moment of your life, of your family, in it you see the hands of God. You see the hands of Christ. And that's the very essence of Advent. The Advent season is the season for us to recognize who is the center of our life. Sino ba ang dapat na maging sentro ng ating buhay para sa pang-araw-araw nating pamumuhay bilang Kristiyano? And ito yung panahon ng Adbyento. Binibigyan tayo ng simbahan na mag-reflect, to step back, to renew, and to see again. And today's third Sunday of Advent, the Gaudete Sunday, the whole liturgy is telling us, as you retrieve, you step back and reflect, ask yourself, who is really the reason for my joy? Is it
the material thing that I have in my life, or maybe the family that I have, or the business that I have. Ask ourselves, who is the very reason for me to be joyful in my Christian life? Because remember, the worldly things will give us a blind hope and a blind, optimism to be joyful. Kapag doon nakaangkla ang ating kaligayahan, kapag doon nakakabit ang ating kaligayahan sa mga bagay na makamundo, mabilis mawala. Subalit kapag ang ating kaligayahan ay nakatuon bilang isang Kristiyano, and the reason for our joy is a person, and that is Jesus Christ. And if we continue to build that relationship with Him every day of our life, even in a workplace, sa recreation natin, unstructured activity natin, at itong ginagawa nyo. Itong ginagawa nyo is hindi lang ito, sa tingin ko, magbibigay sa inyo ng malalim na pakikipag-ugnayan at malalim na kagalakan sa buhay. But I think you are building a support system that each and every one could be a source of joy. And that is beautiful. Kasi bawat isa sa inyo pala, bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano, pwedeng maging bridge, pwedeng maging tulay ng Diyos at gamitin ng Diyos upang makapagbigay ng kagalakan sa bawat isa. So as we continue to reflect for this whole week, meron pa kayong isang linggo, your personal reflection. I hope and pray na maging mas malalim yung pagkakilala natin at ugnayan natin kay Kristo. Dahil siya talaga ang natatanging dahilan kung bakit kailangan natin maging masaya. Kahit na nasa gitna tayo ng uncertainties, ang nangyayari ngayon sa buong mundo, dito sa Middle East may gera, sa Pilipinas tumataas lang mga bilihin nyo dyan, hindi nyo alam kung ganito, kung ganyan. Sometimes even though sa paligid natin uncertain, doubtful tayo, I hope yung may dahilan ka pa rin para magpatuloy. May dahilan ka pa rin bakit ka gigising, Yung alam niyo, siguro nakita yung commercial yung kape, Bakit ka gumigising? Yung dahilan mo, mayroong kang dahilan. Merong tumutulak sa iyo na magpatuloy. Na kahit na may kahirapan, kahit na may mga sitwasyon sa pamilya, meron pa ring dahilan para maging masaya. At meron pa ring dahilan para ipagdiwang ang Pasko. At sana itong 4 na linggo ng Adbyento talagang magbibigay sa inyo ng paghahanda personally. Ito, especially spiritually, Kasi napakabilis maganda physically, 1 hour, pwede kayo mag-decorate ng bahay nyo, magdagay kayo ng kung ano-anong abubot sa Christmas tree. Napakabilis. But yung sa loob, yun yung medyo matrabaho. Yung spiritual natin na kailangan natin bigyan. Kasi mabilis ang panahon. Mabilis tatakbo ang Adbyento. And pag Pasko na, magiging busy lahat. Party dito, party doon, exchange gift dito. At yung pangloob, na kapag handa yung spiritual life natin, hindi tayo kayang mayanig ng mga nakapalibot sa atin. So sana, itong 3 linggo ng Adbyento, may dahilan kung bakit kailangan magalak tayo. May dahilan kung bakit kailangan pagpatuloy tayong maging masaya. Kahit na ang buhay ay mahirap, kahit na ang buhay ay uncertain,
meron pa ring dahilan para magalak dahil ang ating kagalakan ay hindi naglilipas. Ang ating kagalakan ay habang buhay at for eternity. Ang ating kagalakan ay Diyos, si Kristo. Amen.